Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sina Alphen at Aster nang magkasama para sa isang lakad upang makapag-usap sila ng mapayapa. Habang humihip ang sariwang hangin sa kanya, nagpahinga si Alphen at iniunat ang kanyang mga braso ng may maliwanag na ngiti. Ang makahinga ng malaya muli ay nagparamdam sa kanya na tunay siyang buhay. At inamin niyang ang kaligayahang ito ay lahat ng pasasalamat kay Aster sa pagligtas sa kanya. Hirap na hinimas ni Aster ang likod ng kanyang leeg at sinubukang balewalain ito. Sinabing hindi lamang siya pumunta roon upang iligtas siya. Gayunpaman, agad siyang sinaway ni Alphen dahil sa pagtatangkang itama siya at itinuro kung gaano siya kahirap maging tapat sa kanyang nararamdaman. Kahit na ganoon, inamin ni Alphen na sa kaloob-looban ay gusto niyang iwan siya ni Aster. Hindi niya kailanman ginusto na masaksihan ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang kaiyahiya at walang magawang kalagayan. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya ito na pangalawang beses na ito na iniligtas niya siya. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa mga salitang minsang binigkas ni na Aster at ng kanilang tiyuhin noong Sword Dance Festival noon. Sinabi nila na ang sinumang hindi kayang ipaghiganti ang kanyang sarili ay walang karapatang humawak ng espada. Ang mga salitang iyon ay labis na nagpabigo sa kanya dahil naniniwala siyang lubos itong totoo. Dahil doon, desperado niyang sinubukang maging mas malakas, gusto niya ang lakas upang kahit papaano ay maprotektahan ang kanyang sarili at makapaghiganti balang araw. Higit sa lahat, ayaw na niyang patuloy na umasa sa proteksyon ni Aster. Gayunpaman, ang lahat ng pagsisikap na iyon ay naramdaman niyang walang kabuluhan ngayon. Sa sandaling pumasok siya sa Night Academy, masakit niyang napagtanto na hindi niya kailanman magiging katulad ni Aster. Ang dahilan kung bakit siya lumabas sa linya sa pagkakataong ito ay dahil lamang sa gusto niyang magpakitang gilas sa harap ng kanyang nakababatang kapatid. Sa huli, ang pabayang desisyong yun ay nagdulot lamang ng problema para kay Aster muli habang nahihiya siyang ngumiti at tinawag ang kanyang sarili na kaawa-awa. Tahimik na naunawaan ni Aster ang paenang daladala niya sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos ay mahinaong ipinaliwanag ni Aster na ang lakas ay hindi limitado sa kapangyarihan lamang, inihayag niyang hindi niya kailanman itinuring siyang kaawa-awa. Sa tuwing siya ay maliligaw sa maling landas, si Alphen ang laging pumipigil sa kanya, hindi mabilang na beses na siya rin ang nagligtas sa kanya. Ang taos-pusong mga salitang yun ay lubos na ikinagulat ni Alphen. Nagpatuloy si Aster sa pag-amin na ang insidenteng ito ay nagpaunawa sa kanya ng masakit kung gaano siya kawalan ng karanasan. Maling nakumbinsi niya ang kanyang sarili na kaya niyang hawakan ang lahat ng mag-isa. Ngunit sa katotohanan, kulang siya sa parehong kasanayan at lakas militar na kinakailangan upang lumaban-laban sa bahay Elmheim. Pagkatapos ay inamin niyang kung si Alphen ay handang ipahiram sa kanya ang kanyang lakas, walang maaaring maging mas maasahang kaalyado kaysa sa kanya. Nang marinig ito, napagtanto ni Alphen na si Aster ay humihiling sa kanya na maging kanyang kasamahan laban sa bahay Elmheim. Sa wakas ay inamin ni Aster na kung kahit isang maliit na pagnanais para sa paghihiganti ay nananatili pa rin sa kanyang puso, kung gayon ang paninindigan kasama niya ay magbibigay sa kanya ng mas magandang pagkakataon kaysa sa patuloy na pagdurusa at pagkasunog ng tahimik ng mag-isa. Habang nagpapatuloy ang usapan, biglang lumamig ang ekspresyon ni Alphen. Inamin niyang mula pagkabata, si Aster ay hindi kailanman naging tunay na kapatid na lalaki sa kanya. Higit pa rito, inamin niyang hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung bakit niya kinamumuhian ang bahay Elmheim hanggang sa puntong tinatrato niya sila bilang mga mortal na kaaway. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging miyembro ng bahay Elmheim mismo, hindi na rin niya kayang balewalain ang paniniil na ginawa ng pamilya. Itinuro rin niya kung gaano kapabaya si Aster, na siyang dahilan kung bakit nilayo ng kanyang nakatatandang kapatid na manatili sa kanyang tabi at bantayan siya ng mas matagal pa. Sa isang mahinahong ngiti, iniabot ni Alphen ang kanyang kamay sa kanya, napangiti rin si Aster at masayang tinanggap ang kanyang kapatid na babae pabalik. Mainit na tinanggap ni Alphen ang mga salitang yun, ipinahayag na sa wakas ay bumalik na siya. Hindi nagtagal matapos ang emosyonal na sandaling yun, dinala ni Aster si Alphen upang makilala ang iba pang miyembro ng kanyang koponan at formal niyang ipinakilala siya sa grupo. Magalang na binati ni Alphen ang lahat at ipinakilala ang kanyang sarili bilang nakatatandang kapatid na babae ni Aster mula sa bahay Elmheim. Ang kanyang eleganteng kagandahan ay agad na nagpamula sa mga kasamahan ni Aster habang nakatingin sila sa kanya ng may pagkabigla. Pagkatapos ay ipinaalam ni Aster sa grupo na si Alphen ay opisyal nang sasama sa kanilang panig mula ngayon.
Pinaalalahanan din niya sila na mas mataas ang kanyang ranggo kaysa sa kanila dahil siya ay isang third grade knight. Dahil doon, hiniling niya na lahat ay tratuhin siya ng may wastong paggalang. Sa sandaling yun, biglang lumuhad si Vigor sa harapan ni Alphen at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Inamin niyang may malabong hinala na siya sa kagandahan nito kahit na nakamaskara ito. Ngunit ang makita siya ng direkta ay nasa ibang antas. Pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Vigor Smite, ang lalaking pinarangalan na maging matalik na kaibigan ni Aster habang walang hiya niyang hiniling kay Alphen na panatilihin siyang malapit mula ngayon. Gayunpaman, bago pa man siya magpatuloy sa pagiging palakaibigan, agad na hinawakan ni Aster ang kabilang pulso ni Vigor ng may nakakatakot na puwersa at binaluktot ito ng masakit habang tinititigan siya ng may matinding intensyon na pumatay. Pinaalalahanan ni Aster siya na iniutos niya sa lahat na magpakita ng wastong paggalang at tinanong kung sino ang nagpahintulot sa isang 6th grade smite na basta nalang hawakan ang kanyang kapatid na babae. Agad na sumigaw si Vigor sa pagdurusa, nararamdaman ang eksaktong kaparehong nakakatakot na pressure na ipinakita ni Aster noong labanan laban kay Julius. Ang natitirang mga kasamahan ay agad din natakot at tahimik na nagpasya na ang manatiling masyadong malapit sa kapatid ni Aster ay lubhang mapanganib. Samantala, tumingin si Alphen sa paligid ng may pagtataka at inamin na hindi niya inaasahan na kahit ang tulad ni Gerayon ay tatayo sa panig na ito. Habang lumipat ang atensyon ng lahat sa kanya, kinakabahang pumilit si Gerayon ng isang awkward na ngiti at ipinaliwanag na may utang na loob lamang siya kay Aster sa pag-alis ng mga bakal na posas mula sa kanya. Dahil doon, nagpasya siyang makipagtulungan sa kanyang pinsan ng ilang sandali. Gayunpaman, agad na inilantad ni Nolan ang katotohanan sa likod ng kanyang mga aksyon. Tahasan niyang itinuro na si Gerayon ay malamang na ipinadala ng kanyang ina upang bantayan ang mga rebelde mula sa loob. Ang paratang ay agad na ikinagulat ni Gerayon. Lumipat ang eksena kay Vigor, na nakahiga pa rin sa lupa sa sakit matapos brutal na baluktutin ni Aster ang kanyang pulso. Sa kabila nito, mahinahong ipinaliwanag ni Aster na wala naman talaga siyang pakialam kung may mga especially iya sa kanilang paligid hanggat nananatili sila sa loob ng akademya. Ipinapalagay na niya na ang lahat ng kanilang mga aksyon ay patuloy na tumatagas sa bahay Elmheim. Sa katunayan, ang mismong pagkilos ng paglalagay ng isang tao upang bantayan sila ay nagpapatunay ng isang mahalagang bagay sa kanya. Ibig sabihin, ang kaaway ay walang intensyon na kumilos kaagad. Nagkomento pa si Aster nang may panunuya na si Tita Helen ay malamang na nahihirapang harapin ang rebelyosong yugto ng kanyang pangalawang anak. Nang marinig ito, naging nababahala si Nolan at itinuro na ang kanilang panig ay hindi rin makakilos. Nagtaka siya kung si Aster ay tunay na nagnanais na umupo lamang at maghintay hanggang sa graduation nang walang ginagawa. Gayunpaman, agad na itinanggi ni Aster ang ideyang iyon at inihayag na nilayon niyang gumawa ng aksyon bago pa man yun. Ang mga salitang iyon ay nagpakaba kay Alphen habang tinanong niya kung paano posible ang isang bagay na iyon. Pinaalalahanan niya ang lahat na si Madam Helen ay hindi lamang isa sa mga direktor ng Knight Academy, kundi isang babae na may napakalaking impluensya sa loob ng bahay Elmheim mismo. Ayon kay Alphen, ang mga instruktor, ang iba pang mga direktor, at maging ang principal ng akademya ay hindi hayagang makakalaban sa kanyang awtoridad. Sa kabila ng lahat ng pressure na yun, si Aster ay ngumiti lamang ng may kumpiyansa at ipinahayag na kailangan lamang nilang makakuha ng mas malaking impluensya kaysa sa kanya. Ang nakabibiglang pahayag ay agad na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Pagkatapos ay mahinahong ipinaliwanag ni Aster ang kanyang pangangatwiran. Si Helen ay isang taong malayang makokontrol at mapipigilan ang mga nasa ibaba niya dahil sa kanyang posisyon ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang awtoridad na yun ay magiging walang kabuluhan laban sa isang taong nakatayo sa itaas niya. Sa madaling salita, kung makakakuha sila ng pagkilala mula sa isang taong may mas mataas na posisyon kaysa kay Helen mismo, kung gayon hindi na siya makakapanghimasok sa kanila ng ganoon kadali. Si Vigor, natakot pa rin at nasa sakit, ay itinuro kung gaano iyon kawalang katotohanan. Si Helen ay kabilang sa number 1 knight family sa buong bansa at siya rin ang asawa ng isang duke. Ang isang taong nasa itaas ng kanyang antas ay kailangang maging alinman sa duke mismo o maging ang pinuno ng kaharian. Agad na kinumpirma ni Aster na tama si Vigor, pagdating sa isang nilalang na kahit ang bahay Elmheim ay hindi kailanman masusuway. Mayroon lamang isang tao na may kakayahang yun. Ang taong yun ay walang iba kundi ang hari ng Drosil Kingdom, ang tunay na Panginoon na nakatayo sa itaas ng lahat ng mga aso ng Elmheim.